God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Raining Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give!
excited po ako kasi ito pong pinapashare ng Lord. I pray, alam ko na bawat isa sa mga atin dito, it will be able to minister sa bawat isa. I tell you, kung nandito ka ngayon, first timer ka, second timer, matagal ka na sa church, hindi ka uuwi ng same lang. Pag-uwi mo, iba na ang puso mo, iba na ang mindset mo, iba na yung spirit na meron tayo. Kung pumunta ka rito na problemado ka, mamaya nakangiti ka na. Tignan mo nga yung katabi mo. Mamaya nakangiti na yan ng todo. Kung nagpunta ka rito na meron kang inaalala, grabe mamaya may solution ka na. Pag-uwi mo sa bahay, ay, kahit walang pagkain, bibili ka, magluluto ka, may sipag tayo. Bakit? Kasi thank you Lord. Blessing ang everyday. Bakit? Kasi buhay pa lang yung humihinga tayo, yung may init sa ilong mo na hangin. Ayan, blessing ni Lord yan. Ngayon po, alam nyo ba, itong, nakita nyo na yung title, All Out Sun. You know what? There's this article na I read on Google. Article siya ni Steven Kessler. Si Steven Kessler, isa siyang psychologist. Pero hindi lang siya basta psychologist, pero nagtuturo din siya. Ngayon, yung si Steven Kessler, meron siyang diniscuss in one of his article, dinedetermine kasi nila kung ano daw yung nag-root, bakit ganito yung personality ng isang tao. Halimbawa, ikaw magagalitin ka. Ano bang reason bakit ka magagalitin? Kung ikaw masiyahin ka, ano bang reason bakit ang isang tao masiyahin? Kung overthinker ka, anong reason behind that? Bakit ganun ang personality ng isang tao? You know what? Based on his study, lahat ng yon nag-root sa relationship. Pero you know what? Yung relationship na yon, he was able to discuss 6 different relationship. Yung first, it's acquaintance. Pag sinabi mong acquaintance, ito yung mga tao na hindi natin kilala. Halimbawa, lumabas ka ng bahay, meron ka nakabungguan. So, di mo kilala, nag-meet lang kayo somewhere pero hindi mo siya na-recognize. Hindi siya tumatak sa isip mo. So, that's acquaintance. Second, companionship. So, ito naman yung church setup. Sige, pag companionship, sinabi nung, halimbawa, life class, sabi ng mga nag-activity, pwede bang kumilala ka ng 5 tao? Tapos, meron ka na meet, uy, hello, ako si Charlene. Tapos maya, umalis ka na, tapos nag-meet ka na ng second na tao. So, ang tawag doon, companionship, nagkaroon lang kayo ng small interaction. Ngayon, yung third na diniscuss niya is all about friendship. Ito naman, enjoyed interaction. Ibig sabihin, nung na-meet mo siya, nag-meet kayo, tinanong mo yung pangalan niya, then the next week ng life class, kasi mag-encounter na, malapit na rin ang encounter. First, meron tayong Conquest 300. So, second week ng life class, nakita mo ulit yung tao na yon. Pagkakita mo sa kanya, hindi na lang name, uy, di ba ikaw si ano? Ikaw yun na di ba ikaw si Charlene? Tapos pagkasabi niya na ganun, uy, welcome nasaya ako, nandito ka. So, na-enjoy mo na yung interaction mo with her. Hindi na lang siya basta nakausap mo. And fourth, it's the committed friendship. Ngayon, ito naman, meron ng availability. Third week ng life class, nakita mo ulit yung tao kahit Sunday, nakita mo ulit, uy, grabe, na-bless ako sa sa life mo. Pwede bang available ka ba? I-date kita sa sa McDo? So, ayun, nagkaroon ng, sige, free ako. So, that's friendship. You are available for that person kapag niyaya ka. And fourth, committed friendship. Ito naman, yung fourth, availability, committed friendship, and yung fifth, primary friendship. Ito naman, priority mo yung tao. Nung fifth week ng life class, o 6th week, kasi encounter yung fifth, yung 6th week, ang daming nag-invite sa'yo. Pero, yung primary friendship, ayun yung inoohan mo. So, that's the fifth relationship. And last, ito yung diniscuss ni Steven Kessler, yung life partner. Ito naman yung most important person to you. Sa context ng mundo, na yung asawa mo, yun yung priority mo.
Pero you know what? Ito, ano siya mind siya ng tao. Pero you know what? In the Bible, etong tao na to, meron siyang na-miss na pinakamahalagang relationship in the Bible na hindi niya nasama doon sa 6 na yon. Naisip niyo ba? Meron siyang hindi nalagay. And that was the first ever relationship created in the Bible between Adam and si Lord. And that's the father and son relationship. Kaya ngayon, ang pag-uusapan po natin is all about, it's all about the all-out son. Intro pa lang po yun. Sige ngayon, okay lang po ba kung mag-pray po tayo? Just bow your head and just pray to God. Lord, maraming salamat po. God, I pray, ang bawat puso na nandito, Panginoon, kung merong kontra sa mind namin, Lord, alisin mo to. Kung meron kaming mga bumabagabag sa mind namin, Lord, I pray that you remove it, Lord, so we may focus on your word. And Lord, I pray, open every heart and every mind, Lord, so we will be ministered, Lord God. That, Lord, hindi kami aalis ng lugar na to, nang hindi na babago ang puso namin, hindi na babago ang isip namin, at Lord, hindi kami nagiging todong anak sa'yo. Maraming salamat po, Lord. Speak to us, Lord God, through your word. In Jesus' name we pray. Amen. Alam niyo po ba, kung maririnig natin, most of the leaders and our pastors, they would tell us, everything in your life is traceable in your obedience. Sinong narinig na yan? Ngayon, meron po tayong bagong pag-usapan. Everything in your life is traceable in your sonship. Kung bakit ka bilang leader, kahit nire-reject ka na ng disciple mo, bakit mahal mo pa rin at hindi mo sinusukuan? Kasi alam mo na anak ka ni Lord. So everything is traceable in our sonship and pagiging anak. And second, why are pastors, if you would think sina pastor, bakit kaya si pastor, minsan kahit delayed yung obedience ko, bakit paulit-ulit pa rin talaga ng instruction sa akin, ng pagre-remind? Kasi, you know what, yung pastors natin, malinaw sa kanila, ang model nila ng pagiging tatay, si Lord. Si Lord, hindi sumusuko sa tao. Kaya ang pastor natin, talagang unstoppable pastor. Bakit? Kasi, all out si pastor kay Lord. Hindi siya nagpastor para mag-please ng mga tao, pero only to please God. At kapag all out si Lord, alam nyo, this year, yung year of manifestation, it will really happen in our life. Pag naging all out ka, hindi mo alam yung extent ng blessing na kayang gawin ng Lord in our life. And, sino ritong sa church, nag-first time sa church? Lahat diba nag-first time? Sino naman ditong first time ngayon sa church? Meron po ba mga first time? Ayun, may mga tumataas, mga first timers in the house. You know what? If I would remember po, nung nag-first time ako, that was 2016, hindi ko na po maalala yung preaching ni Pastor. Pero yung bagay na ramdam ko pa rin at naaalala ko, paano ko niyakap nung nag-first time ako. Ang higpit talaga. Ayun na yung pinakamahigpit na nayakap na naranasan ko sa buong buhay ko. Tapos, pagpasok ko ng OD, pagpasok ko gano'n, sa labas ako ni Bineso Pagpasok ko, may mga ushers. Yung mga ushers, kinakamayan ako. Hindi ako sanay. Yung pero medyo gumagano pa yung kamay mo. Kinakamayan ako, pero kahit hindi ako sanay, at that time, ang nararamdaman ko lang, grabe, welcome ako sa lugar na to. Alam nyo ba, kapag ang church, sobrang ganda ng church kapag lahat ng mga tao sa church, all out kay Lord. Walang judgmental. Kanina nahihiya si Ben na sabihin na nakulong yung parents niya. Ako rin si Papa nakulong. Before, kung wala ako sa Lord, mahihiya akong sabihin yun. Pero dahil nasa Lord ako, I know na sa Lord may restoration tsaka may redemption. Si Lord, kaya niyang baguhin yung image natin from pangit to maganda. Kaya sa church, ito yung revelation sa akin ng Lord last year, the safest place on earth is the church. Kaya ngayon, kung di mo kayang maging open sa leader mo, sa pastor mo, I tell you, it's time to change. Kung magiging open ka, kung magiging transparent tayo, it is the church. Pwedeng may nakasakit sa'yo, may naka-offend sa'yo, pero at the end of the day, alam nyo ba, may mga tao ako nakakausap, gustong umalis kay Lord. Ate, kasi po na-offend ako. Ate, kasi nasaktan ako. Anong assurance natin na pag umalis ka ng church, hindi ka ma-offend at hindi ka masasaktan? Tama ba?
May mga nagpapaalam na ate, napapagod na po ako. Hindi ka ba mapapagod pag wala ka kay Lord? Mapapagod ka rin. Ate, kailangan ko pong mag-focus sa pag-aaral. Titigil po muna ako sa pag-win. Di po muna ako mag-home office. I tell you, kahit wala ka sa Lord, all the more, meron po ako nakita nag-stop ng home office para mag-focus fully sa pag-aaral. Lalong nag-stop ng pag-aaral after ilang months. Doon ko napatunayan na, Lord, ang home office, hiwaga talaga. Ngayon, kung rindi ka na sa home office, talagang, eto na ang patunay. Ang daming testimony. Yung testimony po ng mga tumayo ditong dalawa, hindi lang po dahil kamag-anak ko sila, pero kasi talagang napapayak ako kanina kasi si Lord na yon. Kita ko yung capacity nila back when they were starting. Kita ko po kung paano, at rinig ko po kung paano sabihin ni Jem na mamatay na ang kuya niya. Rinig ko po kung paano murahin ng malutong ni na Jem ang mga magulang nila at ang mga kapatid nila pag nag-aaway-away sila. At kita ko po nung time na si Jem bata, sinasabihan ng mga magulang, ang bobo mo, wala kang pag-asa sa buhay. At that time, nagtatawanan lang kami kasi parang normal lang. Ang bagay kasi magsulat, hindi marunong sa English. Pero, glory ni Lord, all glory to God. Kasi hindi mo alam kung anong gagawin talaga ni Lord kapag naging all out ka kay Lord. Kaya excited ako, tignan mo yung katabi mo. Ngitian mo siya. Kasi next time, alam mo yung ngiti na yan, tandaan mo yan, may ilalaki pa yan. May ilalaki pa yung ngiti na yan, hindi pa yan yung the best. Kasi yung everyday, yung dream like life, Lord, grabe. Ito ba talaga yun? Totoo ba to? May ganun akong time na para ako nananaginip. Actually, nung tinapo ko ni Pastor, you know what? Sabi ko, Lord, hindi ko deserve. Pero naniniwala ako sa nakikita ng mga pastor ko, and malinaw sa akin na yung pagtayo dito every time na we are entrusted to minister, nasa stage ka o wala. Every time na you are entrusted to minister, privilege lang yun. Kasi maraming pwedeng ilagay. Lahat ng gagawin natin dapat glory ni Lord. Hindi tayo ang highlight. Si Lord talaga. And alam niyo po, kaya ang church, sana ngayon mabago yung mind natin. Pag nasa church ka, ikaw ang pinakamasaya. So pag nasa church ka, hindi tayo, narinig ko tong word na to, hunyango. Hindi ka double-faced. Kung ano ka sa bahay, ganun ka sa church. Kung ano ka sa church, ganun ka sa bahay. Yung masaya kang pupunta rito, hindi ka nakasimangot. Pag initaan ka ng usher. Kasi, alam mo na, Lord, ito yung home. Hindi lang siya church sa akin. Hindi ko alam kung anong tingin nyo sa church. Pero simula nung tumodo ko kay Lord, it's no longer a church for me. Kasi kung church, ang dami ko pong naging church. Nasa 50 po, iba't ibang lugar. Manila, Binangonan, Taytay, Angono. Ang dami po talaga. Pero, ito yung tinuring ko na home. Whenever I will tell people about Training Light, I never said, di ko siya sinasabi na church lang. Pero it's a family. Every time na pupunta ako dito, kaya nga sabi ko, hindi ko nakikita yung sarili ko nga alis kay Lord. Mamatay na lang kung titigil ako kay Lord. Dito ko nakita, nung nag-study pa lang ako ng high school, sabi ko, Lord, dito na yung life ko. Dito ako gagraduate, dito ako magbibuild ng family, dito mawiwin sina mama, sina papa, dito makakakilala yung mga kamag-anak ko. Kaya ngayon, sana sa church, hindi na lang to church sa'yo, pero family, kasi pag pamilya, hindi inalisan. Pag pamilya, hindi sinusukuan. Tama? Pag pamilya, iniintindi. Alam nyo ba, sa family, kabahan ka pag walang kiskisan ng ugali. That's yung realization ko sa home office. Kabahan ka pag walang kiskisan ng ugali kasi nagpaplastikan kayo. Di ba? Pag hindi mo kakilala, yung maganda lang syempre, papakilala mo para hindi kayo mag-away kung ano lang, yung maganda lang about sa'yo. Pero pagka nasa pamilya, dun lalabas yung totoong ikaw. Dun ka nagiging totoo. Kaya kung sa leader mo, ngayon medyo, grabe, iba na yung level ng coaching namin ni ate. Iba na yung level ng coaching namin ni kuya. Congratulations. Kasi totoong nasa church na tayo. Totoong nagpapadisciple na tayo at nagiging all out na tayo. Yung relationship, lumalalim ng lumalalim. Grabe. Thank you, Lord. Nasa church tayo. There's no better place you can be other than the church and the presence of God. Ang church kasi, it's not about the building. It's about the presence of the Lord.
At naniniwala ako na ang presence ni Lord nasa Reigning Light. Ang presence ni Lord nasa bawat cell group sa Reigning Light. Tama? Ang presence ni Lord nasa bawat home office sa Reigning Light. Kaya pag ang mga nasa home office, nasa church, nasa cell group, nagpunta ng campuses, dala-dala si Lord at ang church. Kaya ngayon po, ito po yung pag-uusapan natin. Sabi, ay, ano pa pala yun? Intro pa pala yun. Excited ako kung kaya mo mag-take notes. Mag-take notes talaga tayo kasi that's the culture of Reigning Light. 2016, yun talaga yung tumatak sa akin. Ang Reigning Light, note-takers. Kaya tayo, history makers. Grabe, ang laki ng church natin. Isa tayo sa mga pinakamalalaking church sa Binangonan. And glory ni Lord. Kaya ngayon po, alam nyo ba sa Bible, there are different models of an all-out son. And ito yung nilagay sa akin ng Lord. Meron tayong dalawang model na pag-uusapan. And the first ever model ng pagiging anak, it is Isaac. Sino nakakakilala kay Isaac? Si Isaac, siya yung anak ni Abraham and Sarah. At their old age, the Lord blessed them with such a son, which is Isaac. Alam niyo po ba, while meditating this word, sabi ko, Lord, kailan ba kailan ba, si Isaac kasi, pinanganak ka pa lang, anak na tayo. Same with Isaac. Pinanganak pa lang siya, anak na siya, given na yon. Kasi may nanay at tatay ka. Pero, while going through sa life ni Isaac, sabi ko, Lord, kailan ba naging all out si Isaac bilang anak? Napapaisip ba kayo? Anong alam yung story ni Isaac? Part of his life. Mapapaisip ko, Lord, kailan ba naging all out si Isaac? Oo nga no, kailan ba? Diba? Ngayon, itong verse na to, this is the verse na pinakita ng Lord sa akin na na-test ang pagiging all out na anak ni Isaac. And it is on Genesis chapter 22 verse 2. Ang sabi rito, then God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. Alam niyo po ba, at this point po, ito yung time na si Lord, sinabi kay Abraham, isacrifice mo yung anak mo para sa akin. At nung nilalagay ko yung sarili ko doon, sabi ko, inalam ko kung parang ano yung range ng age ni Isaac at that time na isa-sacrifice siya. Wala kasing specific time sa parang age na sinabi sa Bible. Pero based dun sa mga nag-study ng Bible, ang age daw ni Isaac is between the teenage hanggang 30s. So, teenage to 30s. Kung iisipin mo, at that time, pag in-imagine nyo yung pangyayari, dinala siya dun sa bundok, dala-dala yung mga buhat-buhat nila yung mga kahoy, and si Isaac, na-realize niya lang na isa-sacrifice siya, right at that point na ang tatay niya nilagay siya dun sa pile of woods na pagsasakripisyohan sa kanya. And nung time na yon, sabi ko, Lord, kung si Isaac, ganun na yung age, ibig sabihin, may lakas na siya. 14 years old nga, kaya na lumaban sa nanay ng bigwasan. May lakas na. Ngayon, si Isaac, kung isipin mo, si Abraham, matanda na nun. Kayang-kaya niyang magsabi sa tatay niya na payo ko. Pagka ayaw pa rin na baba niya, kaya niyang tumakbo. Kaya niyang labanan yung tatay niya, ayoko maging sakripisyo. Pero si Isaac, willingly, hinayaan niya na isurrender siya, isacrifice siya ng tatay niya para sa glory ni Lord. And that was the point na, alam nyo, yung point na yon, Abraham's faith is tested, but Isaac's all-out heart as a son has manifested. Sabi, ulitin ko, Abraham's faith is tested, but Isaac's heart as an all-out son has manifested. When was that time na nag-manifest ang pagiging all-out son mo kay Lord? Ngayon, kung may naiisip ka na, baka all-out pero ano pa lang, kulang pa. Hindi pa yun all-out, more pa. Maybe hindi ka pa talaga all-out kay Lord. This is the time. Maybe this is the time na maging all-out tayo kay Lord. At alam niyo po ba, lahat ng all-out son, there's a blessing and privilege kapag ka ikaw all-out ka. Ang anak, merong blessing and privilege. May pamana ka, kunyari, may mga lupa, may bahayang magulang mo. Sa iyo pa pamana kasi anak ka, privilege mo yon. Pero, alam niyo po ba, may special blessing and privilege kapag ka ikaw, hindi ka lang anak, pero all-out kang anak. Ngayon,
Itong blessing na to, 5 blessing to, excited ako na makita mo to sa life mo, na ginawa sa'yo ni Lord o gagawin sa'yo ni Lord. At habang pinag-uusapan natin to, mapapa-thank you Lord ka, magreminis ba? Habang pinapakinggan ko yung song na Good Good Father, nagre-reminis ako, grabe, hindi lang 2025, simula na nakakilala ko kay Lord, nagre-reminis talaga, Lord, grabe, ang bait, ang buti mo sa life ko. Hindi ko alam kung nasan ako ngayon kung di ako naging all out kay Lord. Hindi mo rin alam kung dapat nasaan tayo ngayon. Nasaan ka ngayon kung hindi ka naging all out, kung wala ka sa church ngayon. Kaya ngayon, ito yung blessing and privilege na available sa atin kapag tayo naging all out san tayo ni Lord based on the life of Isaac. And number 1, si Isaac, sabi sa Genesis 22 verse 17, I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies. Kanina sinabi natin na everything in our life is traceable in our sonship. Ibig sabihin, ito kasi medyo may age na talaga si Isaac nito. So that was a way after pa nung sinacrifice siya. So ito yung nag-manifest sa life ni Isaac dahil naging all out siya kay Lord. At napatunayan niya kay Lord na talagang all out siya. At naging consistent siya. Yung verse na to, number 1, if you are all out to God, you will be blessed with multitudes. This is a powerful verse kasi sabi ni Lord, I will bless you. At ang matinding blessing, ang blessing of people. And kahapon po, nagkaroon kami ng, binalik po namin this year yung winning event namin. And thank you Lord. Alam nyo ba, kala ko malaki na yun. Lumiit ulit. Parang, may picture po dyan, ang liit nga na ulit. So, Lord, pag tinignan namin, grabe, kala namin na laki-laki ng lugar. Pero, nung pagpunta namin, winning event, nasa less than 30 pa lang kami, 27 kami, if I'm not mistaken. Kulang. Hindi na makaupo yung iba, pati yung upuan po, na outnumber na. Sabi ko, Lord, grabe, talagang you will bless us with multitudes. Kaya, yung leader mo, alam mo ba, ang leader mo lalong gaganda, lalong nakasmile. Bakit? Kasi all out ka na. Darating ang time ang leader mo, may encourage, tara, doon tayo sa mas malaking apartment. Sabi na daw kay Pastora, ito yung mas malaking apartment. Pero pag may instruction si Pastor, nak, magmalaking apartment ka na. Hindi ka na, Pastor, hindi ko po kaya. Wala nang ganon. Opo, Pastor. Yes po. Bukas po agad, next week po agad, tignan po agad natin to. Bakit? Kasi malinaw sa'yo na the Lord is preparing multitudes for us. Kaya, prepare big rooms for multitudes. Marami pa parating, and I tell you, it's not just people na nawiwin ng mga disciples nyo, natin, sa mga campuses, pero yung big room na yun, it could be your family. So yung sa apartment, sabi ko, Lord, yung pagpunta ko ng apartment na to, it's not about me, it's all about you. Lahat ng papasok dito, mapapawaw because of your goodness. Yung mga VIP, hindi na ang sarap na i-welcome. Nakikater ng maayos sa mga kabataan, lahat ng mga nawiwin. Kasi si Lord nag-prepare na maganda at malaking lugar para sa mga tao. Kaya sa cell nyo, prepare a place kasi time will come ang mga encounters natin per network. Hindi lang physical preparation, pero ikaw, nag-aano ka na, hindi ka na, pagka pinush ka ng leader mo, sabi ng leader mo, mag-win tayo sa gantong campus. Punta tayo sa ganito, mag-consolidate tayo, hindi ka na, ate, di po ako available. Ngayon, sige po ate, bakit? Kasi nakikita mo, ay, pag kami yung nag-lead ng encounter, baka mag-speak ako. Papracticing ko na. Diba? Ngayon pa lang, hindi lang spiritual preparation, physical preparation, every aspect, confidence mo, paano ka makipag-usap sa tao, pinaprepare na natin bakit the multitudes are coming. Kaya, hindi lang yon. Alam niyo ba, sabi rito, when I become, people will keep coming. Alam niyo ba yung Conquest 300? Nagplanning kami sa team nung first week ng 2026. Nagplan po kami. Ang heart kasi ng pastor natin na I know will happen sa Raining Light. We will have 3,600 congregation by March. Nakikita mo ba? O hiwaga pa? Kasi malinaw na eh. Kitang-kita. Noong tinignan ko po, kung para maging possible yon, medyo nag-accounting ako. Sabi ko,
Kung ganon, ilan yung contribution ko? Ilang tao yung dapat kong mawin para masuportahan ko yung pastor ko? Kasi yung goal ni pastor, goal ko. Kung anong nakikita ni pastor, dapat yun yung nakikita ko. Kung anong puso ni pastor, dapat ganun yung puso ko. Alam nyo, at that time, habang nilalatag ni pastor yon, which is i-explain na nila pastor after boot 1, excited na ba kayo? Excited na ako eh. So, nung inaano yun ni pastor, so dapat, at least every month, magkaroon ng 50 people na bago sa network. 50 people. Ilan kayo sa net nyo? Ilan yung ate? Akin po 12. Ate, 15 po sa akin. By March, ito po yung mawiwin ko. Ngayon, meron ka ng commitment, nakikita mo na, multitudes are coming. Ilan ang ambag ko dun sa multitudes na yun? Ilang tao ang tutulungan ko dun sa 3,600 na yun? Huwag mong isipin na nanay ka. Huwag mong isipin din na bata ka. Hindi, di ko kaya eh. Wala, di makikinig sa akin yun. Hindi mo alam. Ang kanina po, wala akong confidence. Bukod sa in-encourage po ako nila, Pastora, sabi lang ni Lord, yun yung time na pinapersecute yung isa sa mga disciple ni Jesus. And nung kinakabahan siya ko, ano sasabihin niya? Ang sabi ng Lord sa kanya, it is the Holy Spirit who will speak through you. Same with you. Kapag tayo nagmi-minister tayo sa mga tao, huwag mong isipin na hindi mo kaya. Kasi it is not because of you kaya maniniwala ang tao na yan. Pero kasi si Lord mag-i-speak through you, through the Holy Spirit in you. Kaya, bukod po doon, so yun yung first, Isaac was blessed with multitudes. Second po, sunod-sunod tong verse na to, talagang tinignan natin yung journey ng life ni Isaac. Sabi sa Genesis chapter 24, verse 40, he replied, "The Lord, before whom I have walked faithfully, will send this angel with you and make your journey a success, so that you can get a wife for my son from my own clan and from my father, and from my father's family." Ang story po niyan, si Abraham po kasi, that time namatay na si Sarah. Si Abraham, he wanted to find a wife para dun sa anak niya. Yung father, gustong makita yung anak niya si Isaac. Old age na sila eh. At least makapag-settle, magkaroon ng family, magkaroon ng asawa. Ngayon, alam niyo po ba yung blessing na to, if you are all out to God, you will attract all out destiny helpers. Destiny helper that will help you in your ministry and your ministry. Kasi ang daming multitudes. Kailangan mo ng katuwang. Baka ma-stress tayo pagka ganun na 3,600. Anong gagawin ko? Baka ano na tayo, nakatulala ka na lang sa tabi. Pero pag may katuwang ka, grabe, ang smooth ng lahat. Ang dali, ang daming katuwang. Lahat ng mga nasa cell group, lahat kumikilos. Lahat ang puso. Grabe, I wanna contribute. Alam nyo ba yung simpleng sa network po namin, sa mga ginagawa po naming winning event, yung simpleng mag-reply ka lang. Ayun lang, contribution na yun eh. Yung pag may burst, may encouragement, amen. Yung simpleng ganun, it's already a contribution. Kaya sa team nyo, make sure you have something to contribute. Yung mga paparating na destiny helpers, talagang katuwang. Alam nyo po ba, yung katuwang po, number 1, yung destiny helper, it's 2 destiny helper that the Lord sent in the life of Isaac. Number 1, it is disciples. Si Isaac po, si Abraham po, meron po siyang head servant, and his name is Eleazar. Si Eliezer po, ayan po ang tinap ng father para tulungan si Isaac na ma-fulfill yung dream ng father para sa anak. Ngayon si Lord, kung may pinakita siya sa'yo, definitely, the Lord will send you destiny helpers that will help you fulfill God's promise in your life. At yung destiny helper na yon, as per this verse, may kasamang angel. Grabe, kaya yung mga destiny helpers natin talagang, grabe ang babait, mga mingming na, talagang submissive na. Bakit? Kasi grabe si Lord pala pag nag-send ng destiny helper, papasamahan niya sa angel. Ibig sabihin, kung ikaw destiny helper ka ng leader mo, malinaw sa'yo na hindi about sa'yo kay Lord. Hindi sa galing mo, pero si Lord magsasend ng angel para tulungan ka. Kaya excited ako na kapag ang mga disciples sold out, all out kay Lord, ang ganda ng raining light. Lalong mas maganda ang raining light. Ngayon kasi maganda na eh. Pero mas maganda pa. It's not because of numbers. Just a correction, it's not because of the numbers.
Pero it's all about people. Imagine mo ilang testimony, yung kaninang testimony ng magkapatid, ilang magkapatid ang kayang mabago. Ilang pamilya ang kayang baguhin ni Lord. Kasi may mga all-out destiny helper na gagamitin si Lord not just with individuals and students but even to families. Sa mga iba't ibang generation, kahit lola, kaya mong mag-minister. Kahit balot vendor, kaya mong i-one verse. Bakit? Kasi all-out destiny helpers. And second, ito yung sino rito mga single? Single, sige taas ka, Mar. Sabi ko, Lord, ba't ba ito? Pero nakita sa life ni Isaac. Alam niyo po ba nung si Isaac naging all out, si Lord nag-send siya ng destiny helper for Isaac, and it is Rebecca. Si Rebecca, when yung description sa kanya sa Bible, she's a kind person, she's a kind woman. Nung time po na yung servant nag-journey na, nakita po ng servant si Rebecca na kumukuha ng tubig sa well. Si Rebecca po, nag-offer siya ng water doon sa servant. Alam nyo, ang tindi ni Rebecca kasi hindi lang servant ang inoperan, kahit yung mga kasama niyang kahayupan at that time. So imagine, pagka si Lord nag-send ng destiny helper in your life, yung life partner, yung love team mo, pag sinend ni Lord sa'yo yun, grabe, pati yung mga disciples mo will be blessed. Your destiny helpers will be blessed. Bakit? Kasi nakita sa life ni Isaac and it will happen to us. Yung ginawa ng Lord kay Isaac, mas matindi pa ang gagawin ni Lord sa atin, sa life natin ngayon. And if we would look at this verse po, ito yung Genesis 24, verse 51 to 53. Basahin natin maigi to. Sabi rito, here is Rebecca. Take her and go, and let her become the wife of your master's son. And the Lord, as the Lord has directed. When Abraham's servant heard what they said, he bowed down to the ground before the Lord. Then the servant brought out gold and silver jewelry and articles of clothing and gave them to Rebekah. He also gave costly gifts to her brother and to her mother. If you would look at it, on verse 51, here is Rebekah, take her. Ang sabi rin sa dulo, as the Lord has directed. You know what? If the Lord will give you a partner, kung magkaka-partner ka, it is the Lord who will give it to you. Kaya yung mga kinasal sa Ringing Light, si Lord ang nagbigay ng asawa sa kanila. And someday, when at the right time, when the Lord blessed you with that partner, si Lord, yung ibibigay sa'yo, talagang parang si Rebecca, kind, generous, obedient woman, and matindi, she is a woman of faith and courage. Bakit? Kasi kung may random people na harap sa'yo, kailangan ka maging servant ikaw ang magiging asawa ng master ko. Pinapadala ko ni Abraham para maging hanapin ka. Ngayon, alam niyo po ba, without a doubt and without hesitation, si Rebecca sumama. Kasi ramdam niya at alam niya that it is the Lord na nagpahanap sa kanya. Father ang pumili sa kanya para maging partner ni Isaac. At if you would look at this, when Abraham's servant heard what they said, he bowed down to the ground before the Lord. Yung servant, they represent our disciples. You know what? Yung mga ikakasal, mga kinasal, if you would look at it, grabe magpuri yung mga disciples nila kay Lord. Someday, grabe, hindi lang disciples mo, pero those people around you who saw your journey will be able to bow down, praise the Lord. Kasi iba yung ginagawa ng Lord in your life. Kaya excited ako sa kasal nila Ate M. Grabe! First kasal of the year. You know what? I see it not just their breakthrough, but it is the church breakthrough. Dahil nag-flow parang ulan yan. Pag umulan dito sa Binangonan, damay-damay lahat ng nasa Binangonan. Hindi lang sa kasal, it's not just about the marriage, pero it is about yung kakaibang ginagawa ng Lord. Kaya maging excited ka, iba ang gagawin ni Lord in your life, kakaibang testimony, and different story. And in this verse, sabi sa verse 53, ito pa ang matindi. Then the servant brought out gold and silver jewelry and articles of clothing and gave them to Rebekah. The woman has been blessed because the Lord gave the woman to Isaac. When time came, pag dumating yung time na yon, you will feel blessed and you're indeed blessed. At yung kasunod, alam nyo, hindi lang si Rebekah ang na-blessed.
Sabi rito, binigyan pati yung mga kapatid. Ang kapatid at nanay, binlessed. Kaya, pag si Lord ang nag-orchestrate ng lahat, all people around you, Christian o hindi, they will bless the Lord, they will praise the Lord dahil sa ginagawa ng Lord sa life natin. Ang linaw. Sabi ko nga, Lord, grabe ang linaw nito. Ayoko nang usapang asawa, pero ito talaga eh. Wala, ito talaga yung binibigay ni Lord. Kaya kung single ka ngayon, talagang someday, at the right time, si Lord ang mag-orchestrate ng lahat. And ito yung mga medyo lonely ka na sa bahay. Sabi sana, ang ganda na verse nito. Genesis 24 verse 67. Sabi rito, Isaac brought her into the tent of his mother Sarah, and he married Rebekah. So she became his wife, and he loved her, and Isaac was comforted after his mother's death. Di ba pag namatayan ka, parang malungkot, tapos parang, Lord, I feel lonely, parang naghahanap ka ng partner sa life. Alam nyo, matatapos ang kalungkutan ng mga kung ikaw talagang nandun ka na sa stage na, Lord, I'm willing to find my Isaac. Lord, ready ako kung may alam mo yun, si Isaac isa ng Lord in your life. Willing ka? Talagang si Lord, kung anong lungkot mo ngayon, makakalimutan mo. Bakit? Kasi si Isaac, kinomfort ni Lord through Rebekah. Yung malungkuting Isaac na pinagdadaanan, hirap na hirap mag-move on dun sa pagkamatay ng mother niya. Just because the father has sent Rebekah in his life, he was comforted. And pansin nyo, it was the father who sent Rebekah to Isaac. Kaya if you want to have a partner, this destiny helper, not just this life partner, wife and husband, but even destiny helpers, it is the Father who will send it to you. Kaya dapat dikit kay pastor at pastora. Tingnan mo yung katabi mo, dapat dikit. Sabihin mo sa kanya, dapat dikit. Dikit na dikit. Kasi before po, sanay ako na parang okay na sa akin mangitian si na pastor, mabless si na pastor. Ganun na yun, parang okay na yun Lord, baka mas better na yun kumpara dati. Kasi dati, pasok-labas lang ako eh. Pero nung pinakita sa akin ng Lord, you know what? We have to be close, not just close, pero talagang lapat. Lapat sa man and women of God natin. Kasi sina pastor, meron kang bagay na hindi nakikita sa sarili mo that only your pastors can see. Even your family, they cannot see it. It is only our pastors. Pero someday, your family will be able to see it. Kasi lahat na nakikita ng mga pastor natin in our life, magmamanifest yon at makikita yon ng mga taong nakapaligid sa atin. And kaya lahat ng mga nagsisik ng destiny helper, ng mga disciples, gustong maging talagang Lord, katuwang ako sa Conquest 300 na mangyayari. Si Lord, magsisend talaga, maging all out ka lang. Maging all out lang tayo, hindi mo alam ang kayang gawin ni Lord. And third, sabi rito, bukod po doon, if you become all out to God, He will be more all out to you. Bakit? Because you cannot outgive God. Kung anong ginawa ng Lord sa'yo, talagang anong ginawa mo kay Lord? Gano'n ka all out kay Lord? Mas all out si Lord sa buhay mo. And third, hindi lang po in-entrust ni Lord, hindi lang po binless ng Lord with multitude si Isaac. He also nag-attract din ng yung pagiging all out, nag-attract yun ng mga destiny helpers ni Isaac. And third, if you become all out to God, you will be entrusted with all out generational wealth. Matindi yun. Hindi lang generational wealth, hindi lang wealth, pero generational wealth. At hindi lang basta generational wealth, all out generational wealth. Matinding wealth yon. Alam niyo po ba, kala ko yung wealth, yung talagang limpak-limpak, talagang pera lang, pero you know what? Ang wealth pala, it's more than money. Imaginein mo kung babalikan mo yung 2025, hindi ka nagkasakit ng malala. Baka nga ni ubo, hindi ka nagkaubo at sipon. Di ba? Nung 2025, grabe yung protection, grabe yung provision ng Lord in our life. At naramdaman ng magulang nyo. Grabe, alam nyo po, nung one of mga disciples, mga partner ko po sa home office, tuwang-tuwa po ang nanay, nag-post, birthday ng bata, at yung nanay po ang nag-post, sabi niya, ang mga anak na kilala ko, pagka birthday, magulang ang nalilibre. Pero yung anak ko, nagsiserve kay Lord, ako ang nilibre ng birthday niya. Pinakain kaming pamilya.
Grabe. Kaya, all out generational wealth, it's not about the amount. Pero it's about yung extent ng mga tao, extent of the people that will be blessed because the Lord blessed you. Hindi mo kayang mabilang, ultimo tricycle driver, kilala ka. Bakit? Kasi na-bless. 20 lang ang bayad, pero 30 binigay mo. Di ba? Ultimo, mga nagtitinda ng balot, mga nakapaligid. Grabe na-blessed. Kasi yung blessing ng Lord uncontainable in our life. Kaya sabi rito, families, nations, and generations will be blessed through you. Mga pamilya, bansa, at iba't ibang henerasyon mabe-blessed dahil sumusunod at all out ka kay Lord. Alam niyo po, I think may picture po dyan. Lahat ng all out na sons and daughters, they deserve all out blessing. And again, the blessing, it's not about the material things. Pero yung dami ng mga taong mabe-bless kasi binless ka ni Lord. Alam niyo po yung picture na to, di ko na nahingi yung picture nung sa mga partners. Pero I really thank the Lord. You know what, it's not about, hindi siya tungkol sa handa lang eh. That was the first ever Christmas na nakapag-bless ako sa iba't ibang side ng family ko. At nung habang binibigay ko yun, thank you Lord lang nasasabi ko kasi hindi ako yun. Una, generosity pa lang, kuripot po ako. Magastos ako sa pagkain pero kuripot ako. Alam na mga kamag-anak ko yan. Kuripot po ako. Pero nung nag-all out ako kay Lord, grabe, naiintindihan ko yung ine-earn ko, it's not mine, it is the Lord's. Kaya hindi mahirap magbigay, mag-bless ng mga tao. Bakit? Kasi kay Lord lahat. Alam niyo po, sa side po ng Manuel na may kakaya, yan po yung may kakaya ng Pasko, nagpuntahan po sila. Doon po sila sa apartment, nagpasko lahat. Sabi ko, Lord, grabe, pagka ikaw talaga nag-bless, yung mga kamag-anak ko, first time po nilang magpasko sa amin. Tsaka first time na may pumunta ng New Year sa amin. Kasi before po, mamaya may picture ako na yun yung patunay na talagang bilang lang yung handa namin pag Pasko. Pero, ayan po yung Manuel family, sa side po nila mama, ayan yung mga partners po namin na nung Pasko talagang nakapag-honor sa parents, nakapag-bless sa family, and even po yung family nila Ben, first time po namin magsama-sama ng Pasko at New Year. And thank you Lord, alam niyo po, before po New Year, yung after po na 12:00, bago kami kumain, hindi ko alam bakit ganun yung conviction sa akin ni Lord na iikot lahat. Kala mo cell group. Pero family, sabi ko, Lord, saan ako kumukuha ng lakas ng loob? That time po, ang conviction sa akin ni Lord, iikot mo sila. Huwag mo pakainin muna. Mag-minister ka muna. Alam niyo po, meron kaming tinanong bago kami kumain. Bakit thankful ka sa year na 2025? Alam niyo po, lahat ng family ko, lahat ng kasama namin at that day, even yung papa po ni Gerald na mas introvert pa po sa kanya, nagsalita. Grabe yung pagpupuri nila kay Lord. Wala pa sila sa church ngayon, di pa sila consistent, pero ngayon pa lang nagpupuri na sila kay Lord. Pag yun, nakakilala kay Lord, tumodo kay Lord, matindi yun. Bakit? Kasi una pa lang nataniman na. At yung mama niya, thank you sa church. It's not about yung mga tumulong sa kanilang tao. Church ang reflection. Thank you kay na pastor. Kasi alam nila, you know what, whatever help you do doon sa ibang tao, hindi lang yun about sa atin. You represent the church. You represent our pastors. Kaya pag nagbe-bless ka, yung simpleng pag-bless mo sa ibang tao kahit di mo kilala, di mo alam, nakikita nila si pastor sa buhay mo, si Lord sa buhay mo, yung magulang mo sa buhay mo. Bakit? Kasi I represent the Father. And bukod po doon, Isaac was entrusted with all-out generational wealth. Alam niyo po, fourth one, ito yung matindi. Isaac, because he is all out to God, he was covered with divine protection. Hindi lang protection, pero divine protection. Alam niyo po, pag sinabing divine protection, that's unexplainable protection. Paano nangyari yun? Bakit safe ka? Yung parang ganun. Ano nangyari? Bakit buhay ka? Bakit? Ano siya yung nakakanganga, yung it leaves you astounded. Ano ginawa ni Lord? That's divine protection. Paano si Lord pinroteksyonan? Hindi lang yung physical, yung heart, paano pinroteksyonan ni Lord yung heart mo?
Grabe, siniraan ka ng pamilya mo, pero bakit mahal mo pa rin sila? Kasi pinrotect ni Lord yung heart mo. That's divine protection. Hindi lang siya about physical, na hindi ka na aksidente. Divine protection, paano protection na ni Lord yung spirit mo? Kahit sinong kausap mo, hindi ikaw ang na-influensyahan, pero ikaw ang nai-influensya. Kahit sinong kausap mo, pinoprotect ng Lord yung spirit mo. Hindi hinahayaan ni Lord na may negative na ma-entertain tayo sa heart natin. That's divine protection. Alam niyo po ba, ang nakalagay dyan, no weapon against you and your family shall prosper. Just a testimony, there's this time po na hindi kami, si Papa, hindi kami okay ni Papa. Tapos, that time kasi, nangingi siya sa akin ng pera. Tapos, that time, tulog ako, so di ko na-replyan. Tapos, alam niyo po, marami rin ako pagkukulang sa family ko before. And the Lord knows that. At lahat yun, pinagsisihan ko, binawi ko talaga kay Lord. You know what? That time na nagtatampo sa akin si Papa, that was the first ever moment na may nakita akong message ni Papa na parang may suicidal thoughts. May ganun siya. So, nung nabasa ko ng gabi, sabi ko, Lord, ano to? Bakit gato si Papa? Hindi naman gato si Papa. Ganun yung ko. Alam niyo po, nung start ng shift, nag-apply pa ako. Hindi, okay lang. Lord, nag-pray ako kay Lord. Lord, ini-invoke ko yung mga giving ko. Lord, alam mo, nagtatize ako, nag-first fruit ako. Todo ako sa'yo, hindi mo papabayaan yung pamilya ko, yung magulang ko. Pero that time, syempre tao pa rin tayo, sabi ko, may worry pa rin. So, tinap ko si Ate Kat, sabi ko, te, punta tayo ng San Juan. So, 4:00 po ng madaling araw, pumunta kami ng San Juan. Habang nagbibiyahe kami, hindi ko po alam yung facial expression ko nun. Pero, ang ini-imagine ko na po, baka may wangwa, yung parang na maingay yung bahay. Sabi ko, Lord, baka ano nang nangyari. Pero, deep inside my heart, ang prayer ko, Lord, sana tahimik, sana payapa, sana natutulog. Yun talaga yun yung prayer ko kay Lord. Alam niyo po, pagpunta ko doon, labas pa lang, sabi ko, okay, walang ambulansya, nag-okay na eh. Pagbasa ko ng gate, tahimik. Okay, yung may-ari ng bahay, walang tao sa labas. Pag sumilip ako sa bintana, gano'n ko yung bintana namin. Nakita ko si Doshi tulog, tapos si Mama, masaya ang tulog. Like, okay, Lord, thank you. Grabe, doon ko napatunayan si Lord, grabe yung protection. In our family, alam nyo, kaya sinabi ko na it's not just about the physical protection, pero yung protection ng mind, you will live at peace. You will not live in peace, pero at peace. Hindi ka kayang i-shaken ng problema o bayarin. Hindi ka kayang i-shaken ng kahit anong sitwasyon. Bakit? Because I have divine protection. Hindi hayaan ni Lord na tinapakan mo, sinunod mo si pastor, yung instruction ni pastor, sabi mag-apartment ka, nag-apartment ka. That's God's divine protection. Hindi hayaan ni Lord na ang image niya in our life pumangit. Bakit? Kasi you represent the Father. We are an all-out son and daughter of God. Kaya, at second, any type of curse won't dare to touch you. Walang karapatan ng kahit anumang sumpa sa buhay natin. You know what? If you become an all-out son, instead of death, the Lord will bless you with long life. Matinding, talagang long na life. Hindi lang long life, pero masayang long na life. Kasi minsan mahaba yung buhay, pero mahirap. Pero yung long life, hindi lang siya about the years. Pero minsan kasi yung buhay, alam niyo yung isang araw, pwedeng it feels like 1 year. Di ba yung parang the year of September, 1 month lang siya, pero it feels like a year. Kasi ang dami ginawa ni Lord. So that's long life. Every day, grabe, parang, Lord, 24 hours lang yun. Pero parang feeling ko, 1 linggo na tong araw na to sa dami ng ginawa mo. That's long life. And second, hindi lang from death to long life, the Lord will bless you. Yung from broken family to a godly family. If you came from a broken family, I tell you, kapag all out ka kay Lord, that curse will end in your life because right now you will build a godly family. Hindi ka lang magbibuild ng sarili mong godly family, but the Lord will use you to build godly families. Every time po, lahat po ng mga disciple ko, kaklose ko po ang nanay.
I made sure na, kasi ganun po yung modeling ng mga pastors natin, ng mga naging leader ko. Pag nag-onso ka, hindi lang basta yun nakilala mo. Talagang may impact dapat yung life mo, even in their families. Lahat po ng pamilya, lahat po ng mga partner ko, talagang I made sure na yung glory ng Lord makikita sa life nila. And third po, from poverty to prosperity. Grabe, nag-uumapaw. Prosperous, kaya ang New Year, ang 2025, super prosperous. Pero ang 2026, more prosperous. Kaya and third, hindi lang yung curse from sin to purity and faithfulness. Yung dating alipin tayo ng kasalanan, pero ngayon, faithful ka na kay Lord. And last, from barrenness to multiplication. Huwag mong isipin na hindi ka effective. Huwag mong isipin, curse kasi yung barrenness, yung hindi mo kaya mag-bear ng fruit, yung kunan, curse yun. So, lagi mong, doon papakita ng Lord na, Lord, I am for multiplication. And last po, ito yung another blessing and privilege if we become all out to God. And it is, we will be gifted with acceleration. Gusto nyo ba yun? We will be gifted with acceleration. Ang acceleration, ano po yan? It's pinagsama pong power and speed. That's acceleration. Kung naalala nyo sa lesson sa science. Power and speed. Mabilis. At saka solid. Pag gano'n, talagang iba yung impact. So that's acceleration. Ang buhay natin magkakaroon ng impact. Alam nyo po, yung everything in our life is traceable in our sonship. Ito pong verse na to, yung Genesis chapter 26, verse 12 to 13. We've been hearing it. Pero pinakita sa akin ng Lord na revelation. You know what? This verse, lahat ng to, kaya may gantong verse, kasi merong Genesis 22 verse 2, kung saan na-test yung pagiging all-out ni Isaac. Ibig sabihin, itong verse na to, available to sa lahat ng all-out na anak ni Lord. Sabi sa Genesis chapter 26, verse 12 to 13, Isaac, palitan mo ng name mo. You planted crops in that land and the same year reap 100-fold. Because the Lord blessed you. The man, the woman become rich and his wealth continue to grow until he become very wealthy. Ang 100-fold po, nawala yung papel ko, pero ang 100-fold, if may bond paper po ako dito, pag pinold mo siya into 2, in first fold, 2. Second fold, 4 na. Pag pinold mo pa ulit, bilangin nyo na lang, marami na yon. So kung 100, it's unimaginable, uncountable. Kailangan mo ng formula para ma-count. Pero kung utak lang, hindi kaya ng utak ng tao. That's the blessing of the Lord in our life. At alam niyo po ba sa life ko, grabe po yung acceleration na ginawa ng Lord. Kasi in every aspect of our life, you know what, this acceleration, it's available for us. In every aspect of your life. Hindi lang sa isang aspect, lahat ng aspeto ng buhay natin matatouch. Sa finances po, grabe, ayan po yung sabi ko sa inyong bilang. Kita niyo yung barbecue? Nakakita niyo yung barbecue, mga 8 lang yan. Medyo dumami. Tapos medyo yung unti lang. Yan po yung handa namin dati. Grabe, naalala ko, buong araw na may prepare nila mama. Kasi ultimo magic sarap. Hindi namin alam saan kami kukuha. So, that's how we started. Tignan niyo yung Mango Graham. Talagang parang ayan mo yung handa namin dati. Yung tasting na yan, medyo amag-amag pa yun kasi last na, parang 2 hours before 2 hours before bagong taon, tapos nangungulit pa si Papa, tara na, binir tayo ng tasty, kulang yung tasty natin. Yan po yung grabe si Lord. It's not about the food, nor the money, pero yung acceleration kapag nasa presence ka ni Lord. And bukod po sa finances, also in my studies, ayan, picture ko po yan nung medyo mga 6 na po yung teacher ko sa paningin ko. Nag-siya ang ganun, tapos sinend ko po sa GC namin. At school, alam niyo po, yan yung picture namin, first time po namin makapagbayad sa pictorial. Wala po akong pictorial na nakapagbayad kami ng per family kasi mahal po. Bukod po sa studies, also in my family, ilan lang po yan sa mga pictures. Sabi ko, Lord, hindi na ako magpo-post. Hindi ako nagpo-post kasi before, parang I just do it. Sabi ko, kasi parang feeling ko, required. Kasi nga, kailangan mag-honor sa parents. Pero nung yun na yun naging heart ko, sabi ko, Lord, yung ngiti nila mama, yung masaya sila, yung kay Rebecca, pag dumating yung time na ganon, masaya yung mga magulang ko.
fulfilled sila. Bakit? Kasi naging all out ako sa kanila. And yun yung 5. Kaya excited ba kayo maranasan yun? At ito yung this is the second model. It is Jesus. You know what? Si Jesus, He is the greatest model of being an all-out son. And si Jesus, this was the verse that He being an all-out son has been tested. Sabi sa Luke 22 verse 42, saying, Father, if you are willing, remove this cup of divine wrath from me, yet not my will, but always yours be done. Not my will, but yours be done. Kaya si Jesus, yung life niya, He is the one who teach us paano ba maging all-out son. Ready na ba kayo? Ito yung 3, paano maging all-out son. Kasi sayang ang privilege and blessing kung hindi natin alam kung paano. So, number 1, si Jesus, what He did, He represents the Father well. Wherever you go, malinaw sa atin na we represent the Father. It's not just the Father in heaven, but our pastors. Ngayon, hindi ka na kailangan hindi ka na kailangan parang hulihin pa ng leader mo. Kasi kahit sino kausap mo, intentional ka, relational ka, and missional ka. Bakit? Because we know that we represent Jesus. And ngayon, sa mga disciples, wala nang patago, wala nang pasaway. Bakit? Kasi all out lahat kay Lord. And second, how to become an all-out son. We don't just represent the Father well, but also, we always runs to the Father. You always find your way to go back to the altar. Kahit anong sitwasyon kay Lord ang bagsak. Nung nag-apartment po ako, doon ko napatunayan si Lord lang talaga. At times, you won't be able to open up sa mga co-partners, sa mga partners sa home office, or to your co-leaders. Pero pagka si Lord talaga yung connection mo, grabe magpalakas si Lord ng loob. Iba si Lord, yung natatakot ka na kasi Lord, wala akong pambayad, si Lord yung magpa-provide. Yung matatakot ko, Lord, takot ko po, may mga may mga nag-aaral na sa akin. Sabi ko, Lord, baka mamayat to. Di pwede mamayat to. Halata! Pero sabi ni Lord, grabe, tumataba lahat ng mga nasa home office. Grabe, Lord, talagang glory ni Lord. Kasi si Lord ang nagpa-provide. And lahat ng iyak, CEO ka, leader ka, ang iyak kay Lord. Yung nakita kong clip nila, Pastor from Pagadian, dapat daw walang emotional na leader. Pag pumunta kayo na pastor, dapat, talaga, walang puro emosyon. Dapat lahat tayo, let's go pastor, let's get the goal. Let's strategize, ang iyak mo kay Lord. Pero pag nasa harap ka ng mga tao, talagang goal getter ka. Goal setter and goal getter. And last, hindi lang po we represent the Father well, and also we run to the Father. Lastly, how to become an all-out son. We have to be surrendered to the will of the Father. Alam nyo ba, nakalagay dyan, surrender over sacrifice. Last year, ang prayer ko sa Lord, Lord, make my life a living sacrifice. Pero alam nyo ba, there's greater word sa sacrifice, and that's the word surrender. Lahat ng mga first-timer later, if you surrender to God, you know what? It's the greatest thing na kaya mong gawin. Kasi sabi rito, you can be a sacrifice yet not surrendered. But if you are surrendered, you are willing to be a sacrifice. Si Isaac, si Jesus, bago pa sila ma-sacrifice, munang na-surrender yung life nila sa Father. Kaya ngayon, I pray that every one of us, ang life mo hindi lang surrendered life, hindi lang sacrificed life, pero your life will be a surrendered life. Kaya right now, okay lang po ba kung tumayo tayo? Sino ritong, to be honest, sino ritong at times na mapagod ka? Pagod ka. May mga time na nalulungkot ka, natatakot ka, nagda-doubt ka, pwedeng first time ka rito, hindi pa ganun kalinaw, bakit ako dinala ni Lord dito? Pero, alam nyo ba, si Lord, there's this verse in the Bible, sa Matthew 3:17, sabi rito, a voice from heaven said, "This is my son, whom I love. With him, I am well pleased." Si Lord, pleased sa anak, not because sa ginawa ng anak. Si Lord, kaya please sa anak, kasi anak siya. That's why, right now, I wanna change our perspective in the church and in our family. Pag nagkamali ka, wag kang aalis. Wag kang magtatago. Wag kang tatakbo. Bakit? Kasi si Lord, mahal ka niya, hindi dahil lang sa ginawa mo. At hindi mawawala ang pagmamahal niya dahil din sa ginawa mo. Sa ginawa natin.
Mahal ka ng Lord, mahal tayo ng Lord kasi we are a son of God. Kaya yung mga bago, sobrang mahal na mahal kayo ng mga nag-invite sa inyo. Kasi ang daming pwedeng mag-invite sa inyo sa maling lugar, pero may ginamit si Lord na tamang tao para daling ka rin sa tamang lugar. And ito yung mga tao na dapat maging all out tayo. This is the Father in our life. And I want you to be ministered by this. Na, Lord, gusto ko maging tatay, pero kanino? Alam mo na yung privilege, yung blessing to be a son. Alam mo na rin kung paano maging anak. Pero right now, kanino ba ako magiging anak at magpapakaanak? Number 1, it's on our Father in heaven. And our Father in heaven is the perfect Father. Kanina yung sa kanta, you are perfect in all of your ways. Si Lord, He is a perfect Father. Kung iniisip mo na meron sa home office, ate, di na po ako nag-chat sa'yo kasi kala ko po galit ka. You know what? Pag ang heart natin kagaya ng heart ni Jesus, grabe, walang galit si Lord. Ang grace ni Lord, unlimited. Kahit anong pagkakamali mo, basta meron tayong pagsisisi. Si Lord, open arms, kaya tayong tanggapin. Kaya ngayon, I don't know your background. Pwedeng pangit yung family na meron tayo. Ex-con ka? Dati ka nagda-drugs? Dati ka hindi ka nag-honor sa parents mo? Before, ganun din ako. Ano mang pangit ng buhay na meron tayo, nagmumura tayo, nagsusugal. I tell you, pag sinurrender at naging all out ka kay Lord, buburahin ni Lord lahat ng pangit na marka na meron ka in your past. And second, it's not just the Father, the Heavenly Father, but also our biological Father. Our biological Father is our entrusted Father. Tiwala lang ni Lord na binigyan ka ng tatay. At tiwala lang ng Lord sa tatay na binigyan siya ng anak. Ang tatay, hindi perfect. Ang relationship ng mag-ama, hindi perfect. Pero kung bakit, kahit anong background ng tatay mo, may mga nakikilala ako na molesta, meron akong mga nakilala na sinasaktan, hindi naging okay yung father nila sa kanila, pero still, alam mo, pag nakakilala ka kay Lord, naging all out ka kay Lord, you will learn to love even those unlovable people sa paningin ng ibang tao. Kaya walang tao, pag ang magulang mo kahit gano'n ka-imperfect yan, nagawa mong mahalin kahit sino tao kaya mong mahalin. Ang primary 12, laging yan yung usapan namin sa PID. Pag hindi mo kayang mag-minister sa family mo, mahihirapan ka mag-minister sa ibang tao. Kung di mo kayang mahalin ang biological father mo, ang magulang mo, ang nanay mo, hindi mo kayang mahalin ng kahit sinong tao, nagpapanggap ka lang. And last, it's not just about the heavenly father and the biological father. And most importantly, it is our spiritual father. And it is our pastors. You know what? Yung mga pastors natin, nakalagay dyan, all-out father. Ang father natin, biological father, they are not perfect. Kasi some of them, in their background, wala silang magandang model sa, sabi nga ni Ben kanina, nung time na nawala yung papa niya, parang medyo nag-rebelde ba? Kasi walang tatay na nakatingin. Pero alam nyo, ang spiritual father natin, why they are an all-out father? Kasi ang model nila ng pagiging father, it is Jesus. Kung bakit hindi tayo sinusukuan ni Pastor, kita ko yun, grabe, Pasko ba yun o bagong taon na nakita ko sinabon sa Pantok, sa McDo. Si Pastor, Paskong Pasko, o bagong taon. Grabe, nagbe-minister. Mula umaga hanggang gabi. Lord, hindi, siya na to eh. Hindi na lang to dahil pastor siya, pero kasi, Lord, puso mo to. Kitang-kita, at those times na I needed a hug, hindi ko kayang mayakap yung magulang ko. Si Pastor ang nayakap ko, at si Pastora. Kaya, I just don't see them. Hindi pa ako sanay ng mommy at daddy. Sa totoo lang, hindi ako sanay kasi medyo clingy sa akin para yung word yung mommy at daddy. Pero when I realized na yung name, yung instruction na call me that, tawagin silang ganon. Pag yun hindi mo magawa, how much more the other instructions? Kaya, sana kina Pastora, though they're not perfect people, pero I tell you, kapag nakikita mo sa kanila, puro mali. Walang blessing in our life. Pero when you learn to appreciate our pastors, grabe makikita mo, nung ako po naging leader, doon ako naging all out. Umiiyak ako sa devotion ko. Tapos paglabas ko, pati sa mga partner ko, sabi ko, grabe, paano kinaya ni Pastor? Nung time na na-reject ako ng disciple ko,
Grabe, feeling ko na-betray ako. Ilang betrayal lang naranasan ng pastor natin. Pero hindi siya tumigil sa pagtulong sa mga tao. Kaya kung feeling mo hindi ka pa sold out, all out sa Father in heaven, in your biological father, and in our spiritual father, this is the time that you decide. Yung pagiging all out ni Isaac, it started from his decision. Kaya ngayon, kung papansinin niyo yung title natin, All Out Son. Hindi all out sons and daughters. Kaya siya all out son. This very thing that we are talking about, simula kanina pa, we're talking about Jesus. Kasi yung all out son si Jesus. Para maging all out sons and daughters tayo, dapat ang puso na meron tayo kagaya ng puso ni Jesus. Hindi ka titigil tumulong sa mga tao. Hindi mo susukuan ng pamilya mo. Hindi mo i-judge ang mga pastor mo, pero lalo mo silang mamahalin. Bakit? Kasi Lord, my model is Jesus. Kahit pagod ka, tatayo ka for the sake of people. Basta tao, tatayo ka. Bakit? Kasi yun yung heart ni Jesus. Kaya ngayon, I want to encourage everyone. This is a step of faith. Kung gusto mong mag-commit na Lord, it started with the decision. Kung gusto mo mag-decide na Lord, kung medyo may doubt pa sa'yo, pero ngayon gusto mo mag-decide, Lord, 100%, 200, 1,000%, I will be all out to you. I challenge you to go here in front. It's all about Jesus. Yung pagpunta mo sa unahan, wag mo isipin na yung ibang tao. Nung time po na tumanggap ako kay Lord, hindi pa ito pagtanggap. Decision mo na maging all out kay Jesus, kung nakikita mo sa sarili mo, Lord, hindi pa ako all out sa'yo. Hindi ka pa all out sa Father in heaven, in your biological father, and your spiritual father, this will be the time of your breakthrough. Alam nyo ba, ang hirap sa aking aminin na hindi ako all out kay Papa. Pero nung time na nagkwento ako sa isang leader, sabi ko, te, mali talaga ako. Kasi may pride. Sabi ko, hindi ko maamin. Sabi ko, hindi, ginagawa ko naman, nagpapakaanak naman ako eh. Pero alam nyo, nung time na nagawa kong umamin, yun yung time na pinalaya ako ni Lord at openly, wholeheartedly, na-bless and na-honor ko si na Mama. Kaya ngayon, yung decision mo ngayon, hindi kayo sa akin lumapit kay Lord. It's not about me, it is about the Lord. Kaya this time, this will mark yung journey ng pagsunod mo kay Lord, because this is the time that you decide that you will be all out to God, you will be all out to your pastors, and you will be all out to your biological family. Kaya ngayon, I want to challenge you to raise up your hands. And let's just bow our head as a sign of surrender to God. And right now, this is a serious thing. Kung pumunta ka lang dito kasi may pumunta na iba, ayusin natin yung heart natin. Pero ngayon, kung pumunta ka rito kasi you are really decided na, Lord, all out na ako sa'yo, all out ako sa pastor ko, all out ako sa family ko. Ngayon, just pray to God, just make a commitment to God. Lord, I will be all out. Lord, nagkaroon ako ng mga pagkukulang. Lord, baka ina-honor mo yung family mo kasi ginagawa ng lahat ng nasa home office. Pero this time, Lord, I'll do it because this is your heart. Lord, ang pastors ko, I will honor them and respect them, not because they deserve, hindi lang dahil deserve ko, pero this is my heart. Ngayon, it's time to invoke your blessing sa Lord. Lahat ng dinedesire ng puso mo, ipanalangin mo kayo kay Lord. Kasi the moment you pray, it's the moment that you receive what you have prayed for. Lahat ng all-out na anak, deserve ng all-out na blessing. Right now, just invoke kung gusto mo ng healing, gusto mo ng protection, gusto mo ng blessing, generational blessing, bibigay ng Lord in your life. Just cry out to God, Lord, I receive this. My primary 12 is coming. Lord, my destiny helpers are coming. The multitudes are coming. Lord, kita ko na yung 3,600 congregation. Sabi, Lord, I saw how you protected me not just in 2025, but all those years that I have with you. And right now, yung acceleration in our life, yung pinaghihirapan ng iba for how many years, ibibigay ni Lord sa'yo ay na-stop.
pinaghihirapan ng iba for months, in a week, kayang ibigay ni Lord sa'yo kasi tumodo ka sa Kanya. Right now, Lord, we thank you. Lord, we receive the privilege and the blessing of being an all-out son, Lord God. Kasi, Lord, right now, we commit na, Lord, starting this time, we will be all out. To you, Lord, to our pastors, and to our parents. Maraming salamat, Lord, kasi hindi na kami pabigat, pero katuwang na kami ngayon. Lord, thank you. Kasi lahat ng may doubt sa sarili, Lord, pinalaya mo na. Lord, dadalhin mo kami sa mga lugar na hindi namin nakita. Ilalagay mo kami sa mga sitwasyon, Lord, na hindi namin narinig. Pero Lord, lahat yun nagbigay ng glory sa'yo. Thank you, Father. Thank you, Lord. We have received all this blessing, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, thank you, Lord.